Hello mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat. Malapit-lapit na po ang Pasko. It's only 14 days to go. Christmas na po, no? At subalit, hindi po maganda ang ating nakikita na kalagayan ng ating bansa sa darating na Pasko at Bagong Taon sapagkat lumulubha ang krisis sa kabuhayan at krisis ng ekonomiya. Dulot po ito ng nabubulok at nalulugmok na uri ng maruming pamumunong gobyerno ni Marcos Jr. at nila Romualdez, na nanggagaling po ang epekto ng krisis sa politika, ang iskandalo ng malawakang korupsyon at pandarambong at ang pagkakabunyag na isang adik ang presidente na umuupo, ang kaguluhang politika ay umaabot na pong epekto sa paglubha ng ating kalagayang pang-ekonomiya. Kahapon lamang po ay inanunsyo na ng Bangko Sentral na umabot na sa 59 pesos and 22 centavos. Halos all-time low in the last 15 years. Ito pong value ng peso versus dollar. Ang ibig sabihin po niyan kaagad, mas maraming dolyar ang kailangan natin para bayaran ang ating inutang na mga pundo na ginagamit sa pangungurakot karamihan nila Marcos na manggagaling sa pagbabayad ng mamamayan mula sa buwis. Mas mataas po ang babayaran ng mga nag-i-import ng mga kanilang produkto at ng kanilang negosyo na nakasalalay sa importasyon. Ang epekto niyan, mas mahal ang magiging pagbibenta ng mga ganitong mga produkto at serbisyo na may value ng dollar input. At bagamat sinasabi nila na matataas naman ang foreign exchange rate ng mga remittances ng OFW, pero pagdating sa Pilipinas, mataas naman po ang mga bilihin. Yan ang unang indicator na tuloy-tuloy po ang pagkawala ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan at negosyante sa ekonomiya at kalagayan ng ating politika. Kaya umaatras halos ang mga investors. Pangalawa, ito pong lumabas kahapon na balita din na mahigit 5% po ang idinagdag ng tantos o porsyentahe ng walang trabaho. At kung i-compute ito, aabot po sa karagdagang mga 2 million na mga Pilipinos. Kung idadagdag natin doon sa nauna ng mga 4 na milyon na walang trabaho. So, ang estimated number, kung pagbabatayan po ang statistics na ito, na nakukuha natin mismo sa mga inilalabas ng gobyerno, lalo na ng Philippine Statistics Authority, kung i-analyze mo ito, mga kababayan, umaabot sa minimum 6 na milyong mga Pilipino na labor force ang walang trabaho. At kung yan po ay nagre-represent ng pamilya, aabot yan sa mga 25 to 30 million Filipinos po ang nasa tinatawag nating isang kahig, isang tuka na kalagayan. So, paano magiging masaya ang Pasko nila? Isang kahig, isang tuka po ang kalagayan ng more than 30 or 25 to 30 million Filipinos. Yan mismo ay datos sa loob po ng last quarter of 2025, kung saan dito rin po sumambulat ang malaking iskandalo ng pangungulimbat at ang tinatawag na crime of the century. So sa iskandalo ng korupsyon, makikita po natin talaga ang kawalan ng direksyon ni Marcos na ito ay lutasin ng maayos sapagkat siya nga po at ang kanyang pinsan na si Romualdez ang itinurong mga mastermind at pasimuno nito. Ang epekto nito sa ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan. At pangatlo, maliban po doon sa pagtaas ng unemployment na nadagdagan ng mahigit 2 milyong mga labor force ang nawala ng trabaho dahil humina at bumagal ang ekonomiya, ang produksyon, bagsak din ang agrikultura, pati ang turismo. Bumaba din po ang income ng taong bayan dahil nga lumalala ang value ng peso laban sa dolyar, ay pabagsak po ang value ng peso. Ibig sabihin po, nawawala ang value ng value sa purchasing power ang peso. Lugi ang ibig sabihin yan. At ang pangatlo, ito ngayon ang indicator na
mayroon pong mahigit 63% ng mga Pilipino ang nagsasabi na nakakaranas silang magutom sa isang araw. Ibig sabihin po, self-rated involuntary hunger. Hindi sila nag-fasting, hindi sila nag-diet, subalit hindi po sila makakumpleto ng at least 2 meals or 3 meals a day. Sang kahig sang tuka nga lang halos sila. 63% is how many Filipinos? Mga 75 million Filipinos po yan, mga kababayan, ang nawalan po ng oportunidad na magkaroon ng regular na source ng pangbili ng pagkain ang kanilang pamilya. That's a very big portion ng ating lipunang Pilipino na mayroon kang mga 75 million Filipinos na naghihikahos na makasurvive ng kanilang pagkain sa isang araw. Hindi po yan datos ni Ka Eric. Datos po yan at impormasyon na nanggagaling mismo sa inilalabas ng gobyerno. At kung makikita natin ang pattern nito, nagsimula ang paglala at pagbagsak nito sa last 2 quarters. Lalo na nang na-expose at na-establish ng mga pangyayari at mga pagbubunyag na ang malawakan at malala at malubha na pangungurakot at ang pag-abuso sa pundo ng bayan at paglulustay nito sa pamamagitan ng korupsyon at pandarambong, si Marcos at si Romualdez ang pasimuno. At ang malala pa, si Marcos mismo, pinapatakbo niya ang gobyerno parang isang sindikato na involve ang buong pamilya niya. Ang epekto sa ekonomiya. So, 3 indicators kagad yun. Tumaas po ang unemployment rate, bumagsak ang peso rate, nawala ang income ng taong bayan, dumadami ang nawawala ng trabaho, humihina ang ekonomiya at agrikultura, at tumataas po ang bilang ng mamamayan na nakakaranas ng hindi makakumpleto ng pagkain sa araw-araw. Halos isang kahig isang tuka ang kanilang kalagayan. Ang epekto, 75 million Filipinos ang nakakaranas ng tinatawag na self-rated and involuntary hunger, pagkagutom. Pang-apat, 39% po ng mga investors lumayas na sa Pilipinas. Lumipat sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, mga kababayan. Cambodia, Laos. Bakit? Sapagkat wala po silang ganitong kalubha at karumaldumal na uri ng gobyerno na nagugumon sa sobra-sobrang pangungurakot at pangungulimbat. May korupsyon din sila, pero hindi po ganito kalubha at kalala. At hindi po karumaldumal na halos ang epekto ay mawalan ng pondo ang mga pampublikong serbisyo para sa taong bayan. Kagaya po na nangyari sa education sector. Sa last budget cycle ni Marcos, binawasan po ito ng mga 65 billion pesos upang i-prioritize ang flood control na ninanakaw ng sindikato nila Marcos at Romualdez at iba pang infrastructure projects. So 65 billion ang nawala doon sa ating sektor ng edukasyon, elementary, high school, and college education. DepEd and SHED budget combined were cut by around 65 billion pesos. At ganon din sa agrikultura, bagsak. Kasi nananatili po na atrasado ang ating agrikultura, walang mechanization, walang modernization. At ang lumaganap, smuggling at pangsindikato na binulgar nga ni Saldico na ginagawa ng pamilya ni Marcos, lalo na ng asawa niya at ng bayaw niya. At pating anak niyang si Sandro Charis Pimpinco, look-alike Sandro Marcos, ay nai-involve sa ganitong diskartiyan, mga kababayan. At ang panglima na mas malala, hindi lamang turismo ang bumabagsak, mga kababayan, at negosyo, kundi ang buong sistema ng ekonomiya gumagapang from a projected growth of 6.2%, naging 4% lang po, mga kababayan. Malayong-malayo sa targeted na aabutin na pag-angat ng ekonomiya. At ang pinaka-epekto nito,
nabubuhay at nagsusurvive ang ating lipunan, ang ating gobyerno ngayon sa ilalim ng bulok na sistema ni Marcos at ni Romualdez sa pangungutang. Mangungutang na naman ng projected 1.6 trillion pesos ang gobyerno ni Marcos. Hindi pa nga naibabalik ang PhilHealth na kinubra nila na pundo, 60 billion pesos. Yan po ay pinamandato ng Korte Suprema na iligal at mali ang ginawa. Dapat nga, kung may natitirang hiya ni Katiting lang, itong ginawang Executive Secretary ni Marcos na dati niyang Finance Secretary na pahirap sa taong bayan itong si Ralph Recto, dapat nag-resign na ito o pinalayas na dapat ito ni Marcos. Sapagkat palpak ang kanilang desisyon na tanggalin ang 60 billion pesos sa PhilHealth. At siya din po ang pasimuno nito ng 107 billion pesos na nawala din sa Philippine Deposits Insurance Corporation. At tinanggalan pa nila ng 74 billion pesos na budget ang PhilHealth. So kung susumahin mo, mahigit 200 billion pesos po ito, mga kababayan. Ang inilipat nila Marcos ng illegal at kriminal papunta sa mga pagpupundo sa unprogrammed appropriations, kung saan karamihan po ay mga proyekto na related sa flood control projects. Diyan po magaling si Marcos Jr. Paano palusutin ang mga pundo, paano katayin ang budget, at paano kulimbatin ang kaba ng bayan. Kaya ang epekto niya, ekonomiya po ang tinatamaan. Naalala ko pa yung pahayag na ginawa noon ni former US President Bill Clinton noong 1990s na. Tinanong siya ng, I think it's a debate or a discussion about kung gaano po kalala ang epekto sa ekonomiya kung nagkakaroon po ng mga krisis sa pangpolitikang iskandalo. Ang sagot yata ni US President Bill Clinton, it's the economy, stupid. Ibig sabihin po, ang anumang kaguluhan sa politika, ang anuman pong mga maruruming laro sa politika, hindi pwede na hindi makakaapekto yan doon sa kalagayang pang-ekonomiya. Lalo na kung ang pag-uusapan ay ang public perception, ang business prospects, at ang integrity and credibility perception ng ibang mga bansa at ng kanilang gobyerno kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Yan po ang malaking epekto kung ang gobyerno na umiiral hindi lamang kurakot, kundi sobrang kurakot at naibubulgar ito sa buong mundo. At kagaya nga ni Marcos Jr., ibinulgar pa siya ng kanyang kapatid na involved sa illegal na droga sa matagal na panahon at nag-aabuso gumagamit ng droga. At hindi nga niya ito sinagot, no? Puro pang-iinsulto at palusot ng mga statements ang kanyang inilabas. Mag-iisang buwan na or magkakalahating buwan mahigit na ang pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos, no? Na kapatid ni Bongbong Marcos Jr. So kung ganitong uri ng iskandalo po ang kinasasangkutan ng gobyerno at ang dati nilang kasama sa sindikato, itinuturo si Marcos at ang kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez Tambaloslos na sila ang pasimuno ng lahat ng kaguluhan sa politika at pati na po ang pagkatay sa budget upang gawin ito na parang sindikato na budget. How would you expect other countries, ang mga business groups, ang mga investors na magtitiwala sa gobyerno? Kaya ang epekto niya, sumasabog po ang iskandalo nila habang nalulugmok ang ekonomiya ng bansa. At sino ang tinatamaan? Taong bayan. Mantakin mo magpasa ka ng budget na 6.7 trillion pesos. Samantalang ang kayang i-develop lang o i-deliver lang na resources ng gobyerno para ito ay mabigyan ng pundo, ang budget na ipinasa o ipapasa nila at pipirmahan na naman ni Marcos, mga 4.9 trillion pesos lang. So mangungutang ang gobyerno ng mga 1.7 trillion pesos. At sa tatlong budget cycle na ito, 2023, 2024, and 2025, si Marcos po ay nangungutang taon-taon ng 1.2
1.4, 1.5 trillion pesos upang punuan ang tinatawag na budget deficit. So ang pinagmumula ng malaking budget deficit, maliban po sa lugi ang ating export sa importasyon at atrasado ang ating ekonomiya at ang industriya at agrikultura, ang isang malaking contributory factor kung bakit nalulugmok po ang ating ekonomiya, mga kababayan, ay sapagkat magulo at marumi ang political condition sa ating bansa, lalo na ang korupsyon. Kung kaya, nawawala ang kumpiyansa ng mga negosyante at mamumuhunan na sana po yun ang magbibigay ng panimulang suporta upang isustain na mag-develop ang ating agricultural modernization programs and mag-industrialize ang Pilipinas unti-unti para hindi na po lumabas ang ating mga skilled workers, ang ating mga professionals. Subalit hindi po yun ang nangyayari. In the last 3 years ni Marcos po, sa kapangyarihan niya bilang presidente at ang kanyang pinsan na ginawa niyang Speaker of the House, puro pang sindikato at pagnanakaw ang nagaganap sa gobyerno. Mantakin mo, binawasan na nga nila ng pondo ang education sector. Pareho yan, DepEd and SHED. Ang combined na binawas nila, mga 65 billion pesos. At tinanggalan ng pondong PhilHealth. Siniro budget nila, ni Marcos at nila ng mga alipuris niya sa Congress, sa pangunguna ni Romualdez. And then, kinuha pa nila ang budget na or excess funds ng PhilHealth na bawal gawin. At sabi ng Korte Suprema, hindi yan pwede dahil may batas na nagpoprotekta na ang mga savings o ang mga excess funds ay gagamitin sa pagpapalawak ng coverage ng PhilHealth. Hindi para sa flood control projects. At yan din po ang nangyari ngayon sa PDIC. So when the government is mired and deeply exposed to be involved in massive corruption and plunder, hindi lang po ang tinatamaan niya ng discarding ego o pagkukunwari ni Marcos na malinis sila ang style nila. Ang lalong tinatamaan po ng ganyang uri ng iskandalo ang mamamayan, sapagkat ang ekonomiya po ay nakabatayan sa mga negosyo, investment, agrikultura at industriya at partisipasyon ng mga tao, including ang international community. So, zero talaga. Mantakin mo ng utang siya for 3 years. Bawat taon hindi bababa sa 1 trillion pesos para lamang punduhan, mga kababayan, ang kapritsyo ng pagnanakaw nila doon sa mga insertions at mga flood control projects na hindi naman pwede na si Ginoong Saldico lang ang may kagagawan. Imposible po yon na hindi sangkot si Romualdez at sila Marcos. Ayun. So it's the economy, stupid. Yan po ang sagot kay Marcos kung bakit ka pinapalayas ng taong bayan. Sapagkat the more na ikaw ay kapit-tuko at nagkukunwaring inosente, na sa totoo naman ikaw talaga ang mastermind dito po sa nangyayari na iskandalo ng malawakang korupsyon at pandarambong, makatarungan na ikaw ay dapat palayasin ng mamamayan. Sapagkat ikaw ang punong dahilan kung bakit nalulugmok at nabubulok ang gobyerno at kung bakit gumagapang at lalong dumadaos-dos sa kumunoy ng kahirapan at pagbagsak ang buong ekonomiya ng ating bansa. Governance and leadership are very important to stabilize the economy. Ang inaatupag ni Marcos puro politika at hindi niya natututukan ang tamang panggobyerno. Ang gobyerno na nagpapatatag ng kabuhayan, trabaho, serbisyo, at ng tuloy-tuloy po na pag-unlad at paglago ng iba't ibang aspeto ng ekonomiya. Kung ang iyong focus ay ang mga Duterte, atakihin, sirain, mag-hire ng mga trolls upang i-manage ng iyong tagapagtahol na si Claire Aling Marites Castro, na walang silbi na matino para sa bayan, at ang iyong ginagawa ay for demolition attack
sa mga Duterte, how will you expect na magiging malago at mabuti ang ekonomiya? Kaya yan ang resulta ngayon mga kababayan. And then hindi pa kayo matututo sa karanasan, hahatawin nyo pa ulit ng bogus at gawa-gawang maniobra na impeachment complaints na naman laban kay Vice President Sara Duterte. Upang hatiin ang public opinion, gatungan ng intriga at pasamain si Sara Duterte para maiiwas kay Marcos at sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang pinsan, ang paniningil ng mamamayan sa kalukuhan at katarantaduhang ginawa nila sa ating buong pamahalaan. Wow! So mga kababayan, bantayan po natin kasi in the next quarter, first quarter of 2026, ay gagapang pa po ng lubusan ng ekonomiya. Baka umabot pa sa 60 o lumagpas pa sa 60 pesos per dollar ang maging exchange rate natin. At kapag nangyari po yan, sad-sad sa krisis at batbat ng maraming miserabling epekto sa kabuhayan ng mamamayan, hindi malayong kikilos at babangon ang mga mamamayan. It's the economy that will drive the people to decide na ang bulok at palpak at hindi matino at maayos at nangungurakot na uri ng panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez, doon ang paniningil at yun ang dapat lumayas sa poder. Mga kababayan, the situation may seem so desperate, but definitely it is far from being hopeless. Magtulungan po tayo, manalangin tayo, manindigan tayo at kumilos. At sa gustong tumulong para po sa people's movement natin, yung Bangon Sambayanan, uulitin lang po ni Ka Eric, ang numero na ginagamit natin dyan, 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric ulit ha, 0916-308-7710 kay Rohilda Langging Celis po. GCash line and support line coordination po yan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.